You know, you have to. I always, when I think about the breakup playlist, parang, do you dwell on it? Do you dwell on the breakup or the experience? And then I realize, siguro it's so much better to just think of the good things that you guys experienced together instead of thinking of the negative things that happened, because in the course of time, sa relationship niyo, naging masaya naman kayo, di ba? Kung nag-break up kayo just because you had to be better people and you had to let go of each other to grow as individuals, then you look at the positive side of things instead of focusing on the things na nakasira sa inyong dalawa para mas maganda yung picture mo nung ka-relationship mo or kung ano man yung pinagdaanan ninyo. Sa akin, hindi ko whenever I think of the past, I guess iniisip ko yung magagandang bagay. And then pag natapos na, hindi naman tayo perfectong tao, pero I move on. I try to be better. Kasi iniisip ko, bakit kailangan mag-break or bakit kailangan mag-break. Isipin mo na lang na kung makakabuti para sa inyo pareho, then you gotta have to let go of that person. At pati yung sarili mo, para at least, baka yun ang paraan para maging mas mabuti kayong tao. How do I deal with breakups? Sinusubsob ko yung sarili ko sa trabaho. Mahirap kasi naglilinger di ba? Pero siguro isipin, ano mo na lang, i-divert mo na lang yung attention mo sa ibang bagay. Pero masarap din siya, especially sa mga artist ng katulad ko kasi nagagamit ko sa mga eksena pag may kailangan, di ba? So isipin mo na lang yung gano'n. Nagagamit pa. I hope I made sense. Direct. Ako yun, parehas. Work. Tsaka nagpapasalamat ako, binless ako ni Lord with good friends. Kasi pag... kasi diba, pag dadaanan mo yung 5 stages of grief mahirap yun pag nandun ka sa depression stage. Diba? So, kailangan mo talaga ng kaibigan na sasama sa'yo, na i-assure ka na okay lang. Diba? So yun yung ganun ko siya i-handle. So yung friends na, yung support group mo. May support group may kailangan talaga. Si Direk ba? Bago si Direk, may mga break. Si Ryan Gosling po, hindi kami Sabi. I was too busy. Ako po, nag-video kay ako. So parang applicable sa akin yung may playlist. Kasi may playlist na ako sa video kay. Whitney Houston ba ito? Whitney Houston, kaya ko, Song I Like You. Yes, ako yung last song. Parang si Chris Aquino lang pala, no? Parang sa buhay niya na may playlist. Oo, ganun. May, parang kasi tayong mga Pinoy, ewan ko, kahit siguro hindi Pinoy, parang kapag nakikipag-break ka, hindi ka kasi nakikinig sa mga happy songs eh. Diba? Hindi ka nakikinig sa mga, happy, ganyan. Nakikinig ka sa mga, mas lalo ka pang papalungkotin. Hindi ko alam kung bakit. Oo, lalo ka pang sasadlak, ganun. Mas masaya malungkot pag may malungkot na love song. So, oo, yung breakup playlist yan. Kaya, maraming may breakup playlist talaga kasi, parang, ewan ko, parang mas masarap umiyak kapag may kasama kang soundtrack sa likod na umangawarin for you. May scoring ka. Okay. For Piolo, given the fact naman na lahat tayo, we go into relationships and we're not parang exempted to feel pain or to suffer or end up heartbroken. Being the father of Inigo, ano yung gusto mong advice sa kanya when it comes to relationships? Sinabi ko sa kanya, mag-girlfriend siya, pagdaanan niya, kasi that makes it real. Yun lang naman sa akin kaysa superficial lang yung pinagdadaanan mo sa mga eksena. It's important na may in love ka, masaktan ka, then bumangon ka ulit. I guess that's what makes us better people. So ako sa kanya, sinasabi ko, ilang, gawin mo lang yan, total lalaki ka naman, kaya mo yan. Matututo ka rin. For the two directors, kay Mr. Net at saka kay Direct Dan, ano yung favorite break-up movies na napanood ninyo? Blue Valentine, si Ryan Gosling and Michelle Williams. Okay.
Kasi ano talaga siya eh. Yung sakit niya, maglilinger siya kahit after mo na panoorin, kahit after ng credits. Parang, Nandun ka pa rin. oo, actually, nandun pa rin ako hanggang ayun, Sa harap talaga ni Direk Dan yung sinasabi ko, Direk, ha? joke. Blue Valentine, ano pa ba? One more chance. One More Chance. Ano pa? Revolutionary Road. Yun, kaso marriage naman yun eh. Kate Winslet. Kate Winslet, si Tita Kate. Sir. Direk Dan. Parehas, ano pa ba? Magdadagdag ako. Isip. Parehas, kasi universal kasi yung ganung theme eh. Di ba, parang lahat ng tao dadaan at dadaan dun eh. Tapos, parang makakagalit ka talaga. Don't give up on us. Break up on Don't give up on us. Schindler's List. Grabe yung pagka-break ni Schindler. Ayun po. One last, kay Piolo. Anong mga signs na when you're in a relationship, you wanna get out of a relationship? Siyempre, pag hindi na kayo masaya at lagi kayo nag-aaway, katulad sa pelikulang to. Hala. Spoiler. Ay, sorry na. Oh my God. Ito tayo. Kasi mag-break up sila dito eh. Ayun. Wala ako. Yes, yeah. Pag wala nang, sabi nga ni Sarah, pag wala nang respeto sa relationship, di ba? Or, I guess, it's easier said than done, you know? But you'll know it when you're not happy anymore. So, it's gotta be mutual and just don't let go of the respect and the love for each other because yun na talaga magtatabuhin sa inyo pareho whether together or not. Thank you. Thank you, Ju. Thank you, Papa P. Yan, si Ning, may question. Yes, hello po. Tatanong ko lang po, since masyadong intense or masyadong madrama yung movie, ano po yung mga bonding moments ninyo off-cam? Or ano yung hindi nyo makakalimutan? Ako madami. Si PJ kasi for example, pag dumating siya sa set, Gino siya eh. Diba? Hindi siya si Piolo, si Gino siya. So may time, medyo light yung mood sa set. So tatawanan kami. Tapos ito ba, hindi tumatawa. May ka lang ba? Oo na. Oo, tapos hindi kasi nga, nandun siya dun sa, medyo papabigat na eksena eh. So parang lahat kami, nagpe-prepare siya sa eksena. Kasi nga, kumbaga, yung buong staff na nagtatawanan, ganyan. So yun, may mga ganong times. Tapos si Sarah naman kasi, pag after ng pagpag-cut mo, pagputol mo, may may hirit siya, may aside siya. So yun, tatawanan din niya siya, nagiging light pag ganun. How about Piolo? Actually, may nakita ko sa Instagram kahapon, yung sa Green Hills, yung sa parking scene. Sabi niya, hindi raw ako namamansin. Ganun din. Nagpe-prepare din ako kasi parang hindi naman switch yun eh, especially for a movie. I love my craft. So, I'm sorry kung minsan I come across as suplado because kailangan ko tutukan yun. Director ko na nga, hindi na alam na nagpe-prepare ako sa eksena kasi nagtahimik ako eh. Di ba parang I guess, I owe it to the scene, I owe it to the character. Para at least nandun na ako, hindi ako mahirapan, hindi naman siguro ko bipolar para switching lang, di ba? So, pag ginagawa ko, pag nandun ako, pag alam ko mahirap talaga, hindi na ako umaalis, nandun lang ako sa eksena, especially yung sa kalye. Ang hirap, pero masarap kasi positibo akong tao in real life eh. Kaya pag nandun ako, kumbaga, doon ako bumuboto sa eksena. Pero pagkatapos, masaya naman. Especially pag nag-cut na, pag good day, loko na ulit, pero parang walang nangyari. Pero this set kasi, halos magkakapalit na kami ng mga mukha kasi hindi na kami nag-uuwian. Even our last stretch, 8 straight days ang shooting namin. 5 days a week, 6 days a week, 8 days a week. So, ang hirap, pero kapit lang. Siguro ang pinaka-reward na namin is yung matapos namin yung mga eksena. And working with Direk Dan, I gotta give it to him. He made everything and everyone comfortable. Kasi napakahirap, may playdate ka, may title ka, may soundtrack ka. Lahat nakadepende sa kanya, but he didn't make it look obvious na pressure ng lahat. Kumbaga, he made sure na kahit may nahabol kami oras, masaya yung atmosphere sa set. How about Miss Tanet po, pag
Have you ever visited na Opo, yung show? opo. Ano po yung hindi nyo makakalimutan sa Making That Wrong? Nung nagpa-lechon si Papus, nagpa-lechon siya. Tapos kumukuha pa sila sina Direk, kumukuha pa sila ng mga insert, ng mga kamay. Kumakain na kami. Nagiinom mo lang kami. Insert na lang naman kinukuha. Tapos na yung mga artista eh. So parang, yung buong set po talagang, happy set siya talaga. So kaya pag happy set, kahit na everyday yung shooting, kahit na pressured ka na natapusin kasi nakalagay na sa trailer, open sa July 1. Hindi na pwede baguhin. Sobrang light. Hindi mo na iniinda yung pagod. Tapos, si Sir Piolo kasi tawag ko sa kanya kasi maliit pa lang po ako. Wow! Kasi yung first pelikula ko sa Star Cinema, script ko na ako. Na siya, si Piolo Pascual na po siya. Maliit pa ako nun eh, mapayat pa ako. So, si Sir Piolo, gusto ko lang banggitin na kahit dati pa, sobrang bait niya sa staff, sobrang bait niya sa mga tao. Tapos lagi siya nagpapalechon. Natira niyo. So, parang nakakatuwa lang na parang kahit ngayon na sobrang box office king na siya, tapos ang dami ng projects after. Isa pa rin si Sir Piolo sa mga artista na parang hindi artista pag nasa set. True. At sobrang sobrang malaking bagay po sa amin yun na parang nag-start pa lang na kung ituring niya kami, writer, director, hindi parang sino ka? Or gano'n. Sino ako? Okay, thank you. Congratulations. Ayan. Pero kasi kanina pinag-usapan yung yung technique. Hindi ko alam if it's technique ba to na pumupunta ka sa set na in character. In every film ba na ginagawa mo, may ganito? Yes, importante yun. Kasi Hollywood kasi ako lumaki. Ganun kasi kami sa kanto eh. Hindi, I guess I just go into the character. Okay. Depende naman sa ginagawa mo, parang yung ginawa ko yung on the job. Takbo lang ako ng takbo. Di ba? Pero, I guess, with this role kasi, he's very internal. Hindi siya physical eh. Hindi siya yung tipo na extrovert. Ang dami niya kasing issue sa buhay. So, I had to make sure na lalabas yung sa screen, nalalabas yung sa eksena because hindi ako mabait dito eh. Marami akong issue sa buhay. So, I had to make sure na clear yung intention ko. So, every time na nasa set ako, every time na gagawa ko ng mga eksena, I always make sure na it's Gino, it's not me. Okay. Kasi ang layo ng character namin sobra. Kaya importante na pumunta na ako doon beforehand, miski hindi pa kami nag-uusap ni Direk. And it also helped a lot, especially nung nag-uusap na kami, di ba? I even asked him before mag-start mag-shoot, sabi ko, gusto mo bang may backstory? Gusto mo bang ito? Ano bang gusto mo gawin sa story? So I would know also kung saan manggagaling yung character ko, kung paano ko iintindihin yung character ko, at kung paano ko aatakihin yung mga eksena. Siguro, mas maganda lang kasi pag may respeto ka sa craft mo, mas mag-i-enjoy ka creatively, di ba? Did you apply the same nung starting over again? Same technique ba? Ganun? Hindi, sabi ko kay Inang bahala na siya sa akin. Pumunta na lang sa set. Actually, natutunan ko Inang yun eh. Pinagsulat kami ng eksena, pinagsulat kami ng backstory, tapos i-defend mo sa kanya yung eksena mo. So, ganoon din sa amin. It's very collaborative in that sense na I just don't do what he tells me to do because parang I also have my own understanding of my character. So parang at the same time, we meet in the middle and pag sila nag-uusap ng director net, ganun din na parang it's important na alam namin yung ginagawa namin. Siguro kasi maganda exercise din yun for an actor para at least mas may pupuntahan pa tayo na hindi natin alam na pwede pala natin puntahan as characters. Ayun. Okay, we'll limit mga 3 more questions. But before that, I'd like to thank BDO for supporting this, the whole time we were promoting the Breakup Plays. Thank you. May mga representatives tayo. Tumatanggap siya ng deposits. Ayan si Judas. Ayan. Sige, we'll give it to the lady muna. The lady in red. Hi, yes, hello, good afternoon. I'm Abby from Daily Media. My question first for Papa P. Since Breakup Plays means list of songs, aling song doon sa Breakup Plays yung talagang nakaka-relate ka or yung may kurot sa puso? And would you mind if you give us a sample now?
Yung paano ba magmahal is really close to heart because you tend to question love, you know. And its totality. Parang ano ba talaga ang meaning ng love? Why do we fall in love? Why do we give in? And why do we allow love to hurt us? So yun. Kaya ang complex, kaya nga sinabi ni Sarah, ang complex nung thought, nung love. And of course, yung apology song ko kay Trixie, which is Patawarin, na talaga namang sometimes in life, you just tend to hurt another person without intentionally doing that, but nasasaktan din tayo, di ba? Pero tao lang tayo. It's important for us to humble ourselves and just to learn from it and pick up the pieces and rise again. So, siguro alas 12 pa lang para kumanta, pero hindi ka soundtrack. Pwede po ka mong makarinig ng sample. Ano ba naman? Ano pa natin ko? Yung With a Smile, maganda yung With a Smile. Okay, go. Okay. Yung Patawarin. Sige, dalawa na. Ano ba yung Patawarin? Ano ba ito? Kalimutan ko na eh. With a Smile na lang. Ikaw ba talaga nag-record? Naka-move on na kasi ako eh. Oo pala, yun, ano, yung magkasunod. Maganda yung With a Smile, yung cover ng E-Heads. Kasi medyo mas now yung ano niya, yung atake niya. Explain pa more. Lift your head, baby, don't be